The next day, umaga pa lang ay gising na si Mabel gaya ng dati. Nang makapag-inat-inat ay bumangon siya sa higaan at nagtimpla ng kape. Kapares ang isang piraso ng tinapay, ay tahimik siyang nag-almusal sa magarbong mesa ng kanilang kwarto. Maya-maya nasagap ng kanyang pandinig ang pag-angil ng cellphone niya na nakapatong sa bedside table. Upang hindi magising ang natutulog na si Paris, ay agad niyang kinuha yon. Bumungad sa screen ng malaking pangalan ni Jazz. Tumatawag ito through messenger at nais nitong makipag-video call sa kanya. Nalaman ata nitong online siya dahil nakaligtaan niyang i-disconnect ang cellphone niya sa wifi mula kagabi. Naglalakad siya pabalik sa dining table, otomatikong lumitaw sa screen ng mukha ng kaibigan nang itap niya ang answer button. Base sa background na nakikita niya ay mukhang nasa loob si Jazz ng maid's quarter. Kumaway siya sa camera. "Good morning, Mars. Ang aga mo napatawag. Kamusta kayo dyan? Okay lang ba ang mansyon?" "Uy, Mabel! Naku, sobrang okay kami dito. Kakapasok lang din ngayon ng caretaker na si Mang Jun. Kaya ligtas na ligtas ang mansyon." Ulat ng kaibigan at base sa boses nito ay halatang kagigising lang. "Huy sis, bukas na pala ang concert ni Sir Navi. Excited na kami ni Hyacinth," banggit nito. Bahagyang iniba ni Jazz ang anggulo ng hawak ng telepono at sa tabi nito ay nakaupo ang pupungay-pungay pang si Hyacinth. "Uy, Ate Mabel, kamusta kayo ni Paris?" Saad ng nakababatang kasambahay. Wala sa sariling napatakip ng bibig si Belle na tila nahihiya nang bigla niyang maalala ang mga nangyari sa eroplano, pati nang biglang pagsulpot ni Navi sa kwarto niya kagabi. Pinangungunahan na naman siya ng hiya. Sa huli ay napilitan si Mabel na magkwento. "Grabe, ang haba ng hair ni ate oh. Hindi lang niya naging shoulder to cry on si Sir Navi. May pahatid pa ng pagkain sa kwarto. O di ba? Hindi mo kaya yun, Ate Jazz." Halakhak ni Hyacinth sabay hampas sa braso ni Jazz. "Ewan ko sa yung lukaret ka," banat ni Jazz. Pinanangkitan niya ng mata si Hyacinth at hindi na pinatulan pa ang kalokohan ng dalaga. "Pagpasensyahan mo nitong si Hyacinth. Pasmadong bibig kaya kung ano-ano sinasabi," wika ni Jazz kay Mabel. Naiiling na lamang si Mabel. "Ano ka ba? Ayos lang yun. Masaya ako nga nakasama kayo. Gaya mo, masaya kasama si Hyacinth. Kahit na minsan medyo makulit." Natatawang sabi niya dito. Muling sumingit si Hyacinth. "Huy, hindi naman. Pero slight lang." Maririnig ang tawanan ng dalawa mula sa speaker na hawak niyang telepono. Habang si Mabel ay nagpipigil dahil baka magising ang kanyang anak. Isang araw pa lang mula nang lumayo siya sa dalawang ito, pero hindi niya maiwasan na mamiss sila. Kung may paraan lang para makasama niyang mga ito ay baka hindi siya nagdalawang isip na gawin yon. Maibsan lang ang pangungulila niya sa kanyang mga kaibigan. "Maalala ko lang, naku, nabalitaan ko nga pala sa social media na nandyan yung bagong girlfriend ni Sir. Heto nga trending sa Facebook yung picture nila ni Sir Navi na naglalampungan sa hallway ng hotel kahapon." Pag-iiba ni Jazz ng usapan. Dahilan para makaramdam siya ng selos dahil sa pangyayaring yun. "Si Siren? Oo nga eh, nagulat nga ako't hindi ko alam na may syota pala tong amo natin," aniya. "Pasensya na't hindi namin nabanggit sa yung tungkol kay Siren. Hindi naman kasi natin napag-uusapan itong si Sir Navi lately. Ang maipapayo ko lang, mag-iingat ka sa babaeng yan. Isa yang bruhildang buang-buang na hindi mo gugustuhin makabangga dahil baka pati ikaw ay mahawa sa kabaliwan niya." "Anong ibig mo sabihin?" Pagtataka ni Belle. Anong klaseng ugali kayang pinapakita ni Siren sa dalawa niyang kasamahan upang balaan siya ng ganoon? Gaya ng ibang syota, ayaw ni Siren na may kaagaw sa atensyon ni Sir. Ultimo fan nga pinagseselosan niyan. Ikaw pa kaya na laging nasa tabi niya? Basta, dumistansya ka na muna kay Sir hanggat nandyan pang anaconda. Mahirap na't baka mapag-initan ka pa. Hindi ko masyadong nakuha pero isa sa isip ko yan. Ang naging tugon na lamang ni Mabel sa mahabang pahayag ni Josh. "O siya, sulitin niyo ng mga araw niyo dyan sa Palawan. Huwag mong kalilimutang mag-picture ha. Mag-enjoy kayong mag-ina sa concert at kami ni Hyacinth ay makikibalita lang sa mga vloggers sa internet dahil wala kaming ticket. Pakikamusta mo rin kami kay Paris, baby girl." Pahabol ni Hyacinth. "Tulog pang bata pero sige, mamaya sasabihin ko."
paniniguro niya. All of a sudden, a knock on her door interrupted them. Ay teka, may kumakatok sa pinto. Tatawag na lang ako mamaya. Bye guys! She pressed the end call button and left the phone on the table. Nagkukumahog itong pumunta sa entrada at binuksan ng pinto. Magandang umaga. Ano pong Siren? Nasurpresa siya sa babaeng tumambad sa harap ng kanyang silid. It was Siren with a serious look on her face. Miss Siren po, hindi ba? Ako ang girlfriend ng boss mo. Paalala ng dalaga. Pinagdiinan pa nitong huling salita na kanyang binanggit at kulang na lang isampal sa mukha ni Mabel. Okay, Miss Siren. Anong kailangan mo't naparito ka? Nakapamewang na tanong ni Mabel sa dalagang halos patay na siya dahil nanilisik nitong mga mata. Napahalo kip-kip si Siren. May tumawag sa akin na kaibigan ko kahapon at may nabanggit siyang nakuhang atensyon ko. Kasabay niya raw kayo sa flight kung saan kasama rin si Navi at ang grupo mo. Ano to, nabalitaan kung nakaupo ka raw sa tabi ni Navi at nilalandi mo raw siya sa loob ng eroplano. Naggulantang ang sistema ni Mabel sa narinig niyang akusasyon. Ha? Nilalandi? Miss Siren, hindi totoo yan. Nagkataon lang kasi na. Oh, save it. Hindi pwedeng magsinungaling ang kaibigan ko. Sabi niya nakasandal ka sa balikat niya buong biyahe at sigurado kong enjoy na enjoy ka. Bulyaw pa nito na may halong panggigigil. Dahil pinagtataasan na siya ng boses ng dalaga. Nagdesisyon si Mabel na humakbang palabas ng kwarto. Isinara niya ang pinto nang hindi magising ang kanyang anak mula sa loob. Napabugas siya ng hangin at nagpaliwanag. Tingnan mo, totoo man ang nakita niya sa eroplano dahil masamang pakiramdam ko noon. Hindi ibig sabihin na nag-e-enjoy ako. Nagmagandang loob lang si Sir Navi dahil kita niyang nahihirapan ako sa biyahe. Isa pa, si Ernest mismong nag-alok sa akin na lumipat ng pwesto sa unahan. Hindi ko ginusto na tabihan ng amo ko at lalo nang hindi ko siya nilalandi. Mahabang paliwanag niya dito. Well, paano mo ipapaliwanag ang pagbisita ni Navi sa'yo kagabi? Napaawang ang bibig ni Mabel. Paano nalaman ng babaeng iton tungkol sa nangyaring iyon noong isang gabi? Akala mo ba hindi ko alam? Marami akong mata dito kaya kahit nasa malayo ako, alam kong mga nangyayari. Banggit ni Siren. May dinukot ang dalaga sa kanyang bulsa. Nilabas nitong mamahaling phone at ipinakita yun kay Mabel. Belle stared at the screen, revealing a picture that was secretly taken in the hallway last night, where Navi was seen entering and leaving her doorstep. Kuha yan ng sang staff na nadaan sa third floor kagabi. Ngayon mo sabihin na walang special sa inyong dalawa. Ani Siren na tila naghahamon. Mabilis na dumipensa si Mabel. Nagdala lang siya ng sobrang pagkain niya kagabi. Okay, kailangan ba na maging big deal sa'yo yon, Miss Siren? Wala kaming ginawa, giit niya naman. Yan din ang sinabi sa akin ni Navi kagabi na kausapin ko siya. Pero bakit niya pa kailangan mag-aksaya ng oras para sa isang katulad mo? I mean, katulong ka lang naman. Maarting wika ni Siren bago siya pinasadahan ng tingin mula ulo hanggang paa. Sa kabila ng magaspang na ugali ni Siren, pinilit ni Mabel na ikubli ang pagkairita niya dito. Mabel shrugged her shoulders. She replied, Ewan ko, baka gusto lang niyang maging mabait. Alam mo, wala akong oras para sa ganito. Nandito ako para magtrabaho at hindi para makipag-flirt. Lalo na sa boss ko. Hayaan mo na akong gawin ang trabaho ko, pwede ba? Ayoko ng gulo, dagdag niya pa. Talaga lang ha? Siren chuckled as she closed the distance between them. Kung ayaw mo makasagasa sa akin at gusto mong panatilihin ang trabaho mo, alamin mo ang lugar mo. Katulong ka lang. Tandaan mo yan kaya matuto kang lumayo kay Navi. Ngayon, kapag patuloy ka nagmamatapang, baka magkaproblema tayong dalawa at hindi mo magugustuhan ang pwede kong gawin sa'yo. Hindi nagpatinag si Mabel sa babala nito bagkus. Taas noon niyang sinagot ang dalaga. Sa tingin ko, hindi yan posible. Naaalala mo, tinanggap niya ako bilang pansamantalang PA. Kaya kailangan ko laging nasa tabi niya. Parte yun ng trabaho ko na hindi mo pwedeng pigilan dahil lang pakiramdam mo ay naaagawan ka ng lalaki. Lalong tumalim ang tingin sa kanya ni Siren. Nagtatagis ang ngipin nitong dinuro si Mabel. Masyado kang mayabang, Mabel. Tingnan na lang natin kung hanggang saan yung tapang mo. Pagsisisihan mong kinalaban mo ko. She rode with the sound of threat in her voice. Naiiling na pinanood ni Belle ang pagpasok ni Siren sa silid ni Navi.
Bagamat naiparamdam niya sa dalaga ang mapait nitong pagkatalo sa kanilang argumento, ay hindi maikakailang sumama ang loob niya sa ginawang pang-aalipusta ni Siren sa kanya. Hindi siya makapaniwala. Masyadong mataas ang tingin sa sarili ng babaeng yun. Anong pumasok sa utak ni Navi para makipagrelasyon sa babae na kung makapanlait ay parang binili ng buo ang kanyang pagkatao? Totoo nga ang sinabi ni na Jazz kanina habang nag-uusap sila sa telepono. Siren is very possessive towards Navi. She feels threatened whenever a woman approaches him. Not only that, she has lots of connections to people na ultimo staff ng hotel. Na pag-aari ng pamilya ni Navi, binibigyan siya ng constant updates tungkol sa lalaki. At this point, isa lang ang nasisiguro ni Mabel, makapangyarihan ng isang Siren Vergara at malaki ang posibilidad na gawin itong miserable ang pamamalagi niya sa hotel kung gugustuhin nito. Kung ganoon, hindi siya papayag na magtagumpay si Siren sa mga plano nito at mas lalong hindi niya hayaan na mapunta si Navi sa babaeng yun. Abala ang grupo ni Navi para sa unang gabi ng kanyang concert tour sa Victory Arena na magsisimula ng alas 8. Maaga palang ina sa venue na si Mabel para asikasuhin ang dating asawa. Kahit na aligaga sa dami ng trabaho, ay sinama niya pa rin si Paris upang masaksihan ng once in a lifetime experience na ito. Nasa dressing room na sila noong mga oras na yun. Tahimik na nakaupo si Navi sa harap ng dressing table habang busy sa pagtitipa ng mensahe sa phone. Si Mabel naman ay tumutulong sa pag-aayos ng mga gamit at kasuotan ni Navi habang si Paris ay nasa gilid kasamang bodyguard na si Ernest. Nang matapos ayusan ng professional stylist ay tinawag ni Navi ang kanyang atensyon upang ipakuha ang gold sequin blazer na isusuot nito para sa opening performance. Agad na tumalima si Mabel at hinanap mula sa garment rack ang nasabing kasuotan. Inalis niya ang plastic na nakabalot sa damit at pinakita yon sa lalaki. Mabilis na kumunot ang noo ni Navi at tila hindi nasisiyahan sa kanyang ipinresenta. May problema ba, sir? Usisa ni Mabel, maiging sinipat ni Navi ang mamahaling damit. Kahit sa ang anggulo ko tingnan, wala akong makitang gold pattern dito. At nasaan yung armband? Hindi to yun eh. Sinuot ko na ito ng minsan akong umatan ng award ceremony sa Amerika. Reklamo nito. Ganun ba? Ilang kasi yung dala kong blazer na may pagka-gold ang kulay. Hindi ko naman alam na may ornament design pala yun. Aniya, napahila mo si Navi at halatang nagtitimpi lang ng galit. Hindi ko akalain na magiging ganito kakatanga. Paano mo nagawang magkamali sa ganitong oras? Malungkot na napayuko si Mabel. Sir, galing yan sa staff na siya nakatoka sa wardrobe mo. Last minute mo na siyang ibinigay sa akin. Kabilin-bilin na niya pang wag ko raw gagalawin ng mga naka-plastic na damit. Pasensya na talaga, she sincerely said. He hissed with a disappointment on his face. So nasan yung staff? Nasa paligid ba siya? Sa kasamaang palad, nasa hotel siya ngayon. Sa totoo lang, katext ko lang siya kanina at hindi siya makakapunta kasi masama ang pakiramdam niya. Napamura ng manipis si Navi. Pucha! Ibinalik ng dating mister ang tingin sa malaking salamin na nasa harapan nito. Bumalik ka sa hotel ngayon din at kunin mo yung damit sa staff. Huwag kang babalik dito nang hindi mo yung dala-dala. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo sir, pagpayag ni Belle. Dali-dali niyang isinabit sa lalagyan ng mga damit ang blazer, saka siya lumapit kay Ernest. Tara, ihahatid na kita sa hotel, alok ng lalaki. Tumanggi si Mabel sa kagustuhan ni Ernest. Hindi na kailangan, walking distance lang naman ang hotel mula dito kaya lalakarin ko na lang. Bantayan mo na muna si Paris ha, bili niya dito. Sama ko, mommy! Naglalambing na hiling ni Paris na nakaupo sa mesa. Wag na, dito ka na lang kay Kuya Ernest mo. Babalik din ako kaagad. Wala nang sinayang panooras si Belle. Nagmamadali itong lumabas ng dressing room at patakbong tinungo ang main exit. She was greeted by a large number of people as she stepped outside the stadium. Patunay lang na napakaraming Palawenyo ang sumusuporta sa isang Navi Reinhardt dahil literal na katabi lamang ng venue hotel na kanilang tinutuluyan ay kagad niyang narating yon. Sakay ang elevator na gawang makasampa ni Mabel sa ika-4 na palapag kung saan naka-check-in ang staff na nag-abot sa kanya ng damit kanina. Sandali lamang ang hinintay ni Mabel bago nagtagumpay na nakuha sa staff ang blazer na kailangan ni Navi. Mag-isa siyang sumakay sa elevator na magdadala sa kanya sa ground floor. Kanyang pinindot ang malaking boton na magsasara ng pintuan ng elevator.
Kalmado lamang si Mabel sa mga unang segundo mula nang magsimula siyang bumaba. Ngunit ilang saglit pa ay naramdaman niyang malakas na pag-alog ng buong ascensor na naghatid sa kanya ng matinding kaba at takot. Humalong kanyang pagsigaw sa malakas na impact. Ang pagyanig na yun na siyang nagdulot ng pagkawala ng mga ilaw sa loob. Kusa niyang nabitawan ng hawak na damit at nabuwalas sa kinatatayuan. Hindi tumagal ay naging payapa din ang paligid, ngunit sa kasamaang palad hindi na bumukas pa ang elevator. Ano nang gagawin niya ngayon? Sa ganitong sitwasyon, kailangan niyang humingi ng tulong bago pa may mangyari. Dinukot niya ang phone sa bulsa at tinawagan ng unang lalaking sumagis sa isip niya. Sumagot din ito ngunit hindi niya nahinintay pa itong magsalita. Nagsisimula ng mangilid ang mga luha ni Mabel. Tulungan mo ko please. Nasa elevator ako ngayon. Naipit ako. Hello? Hello? Sinipat niya ang telepono at nadiskubring na ubusan na ito ng battery. Ang hiling niya, sana narinig ng taong yun ng paghingi niya ng saklolo. Ngayon napatay ng phone niya, isang option na lang ang natitira para makaligtas. Isa-isang pinindot ni Bella ang bawat buton ng elevator sa pag-asang muli yung bubukas. Pero bigo siya. Ang tanging pag-asa na lamang niya ngayon ay tawagan ng head control room na nagpapatakbo ng elevator sa buong hotel. Nanginginig na pinindot niya ang call button ng elevator control room, saka niya tinapat ang bibig sa receiver na katabi nun. Sir, ma'am, natrap po ako dito sa loob. Tulungan niyo ako, she screamed with stream, panic in her voice. Sa kasamaang palad, wala siyang nakuhang tugon mula sa opisina. Hindi kaya nagkaproblema rin sa komunikasyon kaya walang sumasagot? Imposible, bulong ng kanyang isipan. May sumagot sa tawag, kahit sinong nasa loob ng kwarto, maririnig ako. Muling nagsalita si Mabel. Alam kong naririnig niyo ako. Hindi biro to, hindi ako pwedeng makulong dito. Parang awa niyo na, palabasin niyo na ako please. Paano kung ayaw ko? Napapitlag siya sa lalaki ng salita mula sa speaker. Anong sinabi mo? Tama bang naririnig ko? Hindi ka naman siguro bingi, hindi ba? Mapangasar na wika ng misteryosong staff. A flood of tears gushed down her cheeks. Sino ka ba? Ano kailangan mo sa akin? Bakit mo kailangan akong ikulong? Naghari ang nakakaloko nitong tawa sa makipat na elevator na kanyang ginagalawan. Ano pa? Eh di para magtanda ka na sa susunod. Huwag ka masyadong matapang dahil yan ang magpapahamak sa'yo, he said, which gave her goosebumps. Dahil na rin sa mga sinabi niya ng lalaki, nagka-ideya siya kung sino nasa likod nito. Kaya pala, siya nagutos sa'yo nito pero sobra na to. Nanay ako, may anak ako naghihintay sa akin. Kung hindi mo ko pakakawalan, maaari akong... Exactly, he beamed. Sabi ko nga, laging may konsekwensyang bawat aksyon mo. Kaya mag-ingat ka kung sinong kinakalaban mo. Okay, sige. Lalayuan ko si Navi kung yan ang gusto niya. Basta pakawalan mo lang ako, parang awa mo na. Hindi ako naniniwala sa'yo. Diskumpiyadong sabi nito. Alam kong hindi ka tutupad sa usapan, kaya ibang ibibigay kong kondisyon sa'yo. Gusto ko, maghubad ka ng todo. Walang kaabog-abog na utos ng lalaki. Napasigaw siya sa narinig. Nababaliw ka na ba? Huwag mo kong daanin sa mura. Simple lang ang pinapagawa ko. Kapalit ng kalayaan mo. Alalahanin mo, kailangan ng boss mong damit niyan kaya mag-isip-isip ka. Nawala ng lakas sa mga tuhod ni Mabel at muling napaupo sa malamig na sahig ng elevator. She covered her face with her hands and cried. Takot na takot siya at hindi malaman ang gagawin. That person is giving her a hard time. Kailanman hindi niya naisip na may gagawa sa kanya nito. Matapos niyang makipagsiping sa estranghero noon, hindi na niya pinakita pa sa ibang kanyang katawan. Nangako siya sa sarili na ang susunod na makakasilip nun ay ang lalaking laman ng kanyang puso. Ngunit paano kung tuluyan siyang hindi pa kawalan ng walang hiyang kausap niya mula sa control room? Either way, wala siyang pagpipilian at kung ito lang ang paraan para makabalik siya kay Navi, ay kailangan niya yung gawin. Ano na, maghuhubad ka ba? O mag-uubusan tayo ng oras dito? The guy warned after minutes of silence. Mabel stood up as she wiped her tears. Pumapayag na ako. She took a deep breath before she could finally decide to take off the dress she was wearing. As the lights returned inside, she sat down on the corner and hugged herself. Pumikit siya ng marin at kabadong hinintay ang pagbukas ng elevator. She heard the ting sound as she felt warm air on her skin after being trapped for some time.
Nagangat siya ng tingin at nanlalaki ang mga matang tumitig sa lalaking bumulaga sa kanyang harapan. Bagamat may mga kasama ito'y nakafocus lamang ang kanyang mga mata sa taong yun. Nangangatog na tinawag niyang pangalan nito. Navi! Ano nangyari sa'yo? Gulat na tanong ni Navi nang maabutan siya nito na nakakayang sitwasyon kung saan nakaladlad sa sahig ang pinaghubarang damit katabi ang blazer na pinapakuha ni Navi sa staff. Bigong makapagsalita si Mabel. Unti-unti namang nalalabong mga mata niya hanggang sa tuluyang rumagasa ang kanyang mga luha. Bago pa may makakitang iba, ay pumasok sa loob ng elevator ng lalaki upang pulutin ang blazer at isinuot sa kanya. Yakap-yakap siya ni Navi nang lumabas sila doon, dalang dress na kanina'y suot-suot niya. Ernest, mauuna na kami sa itaas. Ako nang bahala kay Mabel. Anunsyo nito sa lalaking nakatayo sa harap ng elevator. Kaya mo bang hawakan to? Asked Ernest. Siyempre, at nandiyan naman yung mga security para samahan kami. Balikan mo na lang yung bata sa sakyan at dalhin mo sa kwarto ni Mabel. Karagdagang utos ni Navi. Hindi na nito hinintay na sumagot si Ernest. Kasama isang security personnel ay umakyat sina Navi at Mabel sa ikatlong palapag gamit ang pinakamalapit na hagdan na meron ng hotel. Bagamat pinagtitinginan sila ng mga taong nadaraanan nila, ay hindi yun pinansin ni Belle. Ang importante iligtas na siya sa mga kamay ni Navi at wala na siya sa lugar na inakala niyang bangungot. Hanggang sa pagpasok nila sa kanyang kwarto ay walang tigil sa paghagulhol si Mabel. Hindi rin mawalang panginginig niya dahil matinding trauma ang inabot niya mula sa lalaki nagkulong sa kanya sa elevator. Inalalaya siya ni Navi na makaupo sa headboard ng kama. Sandali itong humakbang palayo at pagbalik nito ay may hawak nitong isang basong tubig. Kinuha ni Mabel sa kamay ni Navi ang baso at uminom. Naupo si Navi sa gilid ng higaan. Tinanong nito kung ano bang nangyari sa kanya. Masakit mang balikan ang alaalang yun ay napilitan si Mabel na magkwento. Nang marinig ni Navi ang lahat ng sinabi ni Mabel ay halos hindi maipintang mukha nito. Sandaling napahilamos ang lalaki bago nakapagsalita. May idea ka ba kung sinong gumawa nito sa'yo? He asked. Umiling-iling si Belle. Hindi ko alam, pero sigurado kung lalaki yun. Baka napagtripan lang ako noon dahil na rin sa suot ko. Pagsisinungaling niya kahit alam niya sa sarili kung sino nag-utos sa lalaking yun para ikulong siya doon. Although she wasn't sure whether Navi would believe her or not, it's best not to tell him who it is. Wala naman kasi siyang pruweba at kung may naiwan mang ebidensya sa control room ay siguradong nilinis na yun ng suspect. Mas mabuti nang itago niyang totoo upang maiwasan na lumala ang girian sa pagitan nila ng babaeng yun. Hindi rin naman siya pwedeng umalis considering na kailangan niyang pagtrabahuhan ang vase na nabasag niya ng isang linggo at sa nakikita niya kay Navi ay unti-unti na itong lumalambot sa kanya. Ngayon pa ba siya aatras? Huwag kang mag-alala. Ipapasiba kung gumawa niyan sa'yo. Maring saad ni Navi. Kahit na niloko mo ko noon, hindi mo pa rin deserve na tratuhin ng ganito. Sa huli, ako lang ang lalaki may karapatang magparusa sa'yo. At hindi ito yung klaseng parusa na hinihintay ko para ibigay sa'yo.